Welcome sa ating startup program. By the way, I am Coach Jonathan Antonio, a former master teacher and ngayon ay full-time na sa ating business and also the co-founder of Team Brave Hearts under ng Team Spartans Elite na isa sa pinakamalaking support group sa buong House of Franchise. Bakit mahalaga ang startup program? Una, dito mo malalaman ang basics na dapat mo gawin bilang bago sa business natin. Pangalawa, ito ang magiging basic guide mo para masimulan ng tama ang negosyo. Pangatlo, ito ang sistema na na-create ng ating mga grand mentor para maging effective at efficient ang time and effort na ilalaan mo sa business. Pang-apat, marami ang nag-join na hindi umattend ng startup program kaya hindi alam saan magsisimula, ano ang mga dapat at hindi dapat gawin, nanghuhula at gumagawa ng sariling diskarte at kapag hindi naging effective ay bigla na lang nag-quit agad. Ngayon pa lang, kinocongratulate na kita. Dahil umaten at nakikinig ka ngayon, laging tandaan na sa negosyo natin, mas lamang ang may alam. Dahil sabi ni Abraham Lincoln, "Give me 6 hours to chop down a tree and I will spend the first 4 hours sharpening the axe." Pwede naman na ikaw ang pinakamalakas na tagapalakol sa buong mundo. Pero kung maburol ang itak mo, baliwala ang lakas mo. And soon, mapapagod ka din hanggang sa sumuko ka. Kaya naman, i-congratulate mo ang sarili mo. Dahil alam mo kung ano ang dapat mong unahin. Dahil mas inuna mo na mag-gain muna ng knowledge. Sobrang halaga talaga ng kaalaman o knowledge. Dahil if you take time to know the system, learning will start to grow. And when you learn the business, you will have the edge. At dahil dyan, kapag na-master at na-apply mo ng tama ang mga kaalaman na makukuha mo, then you will start to earn. Isa sa mga pag-uusapan natin ngayon ay ang tinatawag na GLLA or ang Good Learning and Listening Attitude. Pero bago ang lahat, kung isa ka sa mga mapalad na nakapagtapos ng pag-aaral, may masteral degree or doctorate degree, then congratulations because you have the edge and you have the advantage. Pero kung isa ka sa mga hindi pinalad na makapagtapos ng pag-aaral or undergraduate or tambay, huwag ka mag-alala. Dahil sa ganitong uri ng negosyo natin, hindi lang edukasyon ang pinakasusi para maging successful. As a matter of fact, marami dito ang undergraduate or tambay pa nga ang naging successful at naging milyonaryo. Dahil meron sila nitong tinatawag na GLLA because they are always willing to learn. Sabi nga ni Zig Ziglar, if you are not willing to learn, no one can help you. If you are determined to learn, no one can stop you. Pangalawa, be an empty cup. Sabi nga ni Bruce Lee, empty your cup so that it may be filled. Panoorin natin ang video clip na to at pakinggan mo yung sinabi ni Jackie Chan. Cup's full. Stop, it's full. Exactly. How can you fill your cup if already full? How can you learn Kung Fu? You already know so much. Empty your cup. Pangatlo, make it a habit to write on your notebook because it will improve your ability to recall informations. Kasi ito rin yung magiging guide mo lalo na if magkakaroon ka ng grupo. At higit sa lahat, limited lang ang memory ng tao kaya hanggat maaari ay magsulat para kapag may nakalimutan, meron kang pwedeng balikan. Next is attend trainings. Dahil naniniwala ako na walang negosyante ang hindi inaral ang kanyang business. And isa pa, repetition is the mastery of all learning. Attend and attend and attend kahit na paulit-ulit ang topic. Kasi in one hearing, you cannot grasp everything. Parang kanta lang yan. Sa unang pakinig, hindi mo makakabisado ang lyrics. Pero kung palagi mo naririnig, you are aware na unti-unti mo nang nakakabisado ang kanta. Anong mga training meron tayo sa Spartans Elite? Meron tayong tinatawag na Rep Up Monday. Dito mo malalaman ang mga skills na dapat mong matutunan para mas maging successful ka sa business.
Dito mo rin maririnig ang mga coaches na nagkaroon ng malaking resulta sa negosyo. Maririnig mo ang mga powerful testimonies and wisdom na nanggagaling sa experience nila na for sure ay talagang makakatulong sa iyo ng malaki. Meron tayong GBO, yung tinatawag na Global Business Presentation, every Wednesday. Meron ito para habang inaaral mo ang negosyo, pwede mo na siyang masimulan agad dahil nag-provide tayo ng mga business presentation na ang magpe-present ay mga coaches na bihasa na sa negosyo. Isa din to sa tulong ng grupo sa iyo, lalo na kung nagsisimula ka pa lang. Kami na ang magpe-present sa guest mo. All you need to do is to invite them to presentation. Sa grupo naman natin na Brave Hearts, meron tayong tinatawag na Team Day every Friday. Dito mo makikilala yung mga direktang makakasama mo sa negosyo. Ito yung parang cell group o small group natin. Dito pinag-uusapan yung particular skills na need natin matutunan. And of course, yung tinatawag na special group sessions. Isa pa sa mga matututunan natin under ng GLLA ay ang tinatawag na Seeker's Mindset. Sa mindset na to, dapat para kang isang prutas. Always stay green. Dapat lagi kang hilaw sa pagkatuto. Kasi alam mo ba, kapag ikaw ay nahinog, ang kasunod na niyan ay mabubulok. At isa pa, no man is an island. We need each other. Kung gusto mong makarating sa destination mo, ask the right people. Tanungin mo yung mga nakakaalam ng daan. Ito din ang isang paraan para mas mapabilis ang resulta mo. No need to do trial and error. Tanungin mo na lang mismo yung mga nakagawa na. And also, lagi mong tandaan, kung gusto mo makakuha ng tamang sagot, kailangan mo itanong yung tamang tanong. Dahil ang tamang sagot ay pakukuha sa tamang tanong. Sumunod naman ay yung tinatawag na Yes Upline or Yes Coach. Dito ay tinuturo yung tinatawag na blind obedience. Madalas may mga bagay na itinuturo o ipinagagawa sa iyo ang coach or upline mo na hindi mo maintindihan kung bakit kailangan mo siyang gawin. Pero, kailangan mo lang magtiwala sa kanya. And soon, maiintindihan mo rin pagdating ng panahon. Hindi mo kailangan na maging magaling. All you need to do is to listen at gawin lahat ng ipinagagawa sa iyo dahil wala namang ituturo ang coach or upline mo na hindi makakatulong lalo na sa negosyo mo. Lastly, bawal ang acne o yung alam ko na yan. Again, uulitin ko, you need to empty your cup so you may be filled. Isa pa sa mahalagang topic na dapat natin matutunan ngayon ay ang prospecting and sponsoring dahil ito ang lifeblood ng ating negosyo. Ang goal mo rito ay makapag-set ng maraming schedule ng presentation. Again, ang goal mo lang ay makakreate ng maraming invites at guests. Huwag kang mag-present. Siyempre, bago ang lahat, kailangan mo munang gumawa ng contact list. Dito kailangan mo magsulat ng at least 200 contacts. Saan mo ito makukuha? Una, pwede mo ito makuha sa phone book mo or pwede din naman sa FB contacts mo or FB friends mo. At kapag nagsulat ka ng contact list mo, ang mapapayo ko lang, do not prejudge. Huwag mo munang isipin kung kaya ba niya makasali or may pera ba siya, or may time ba siya, or wala ba siyang time, or hindi ba niya tuloy niya. Huwag ka muna mag-isip ng kahit ano. Basta magsulat ka lang muna ng 200 contact list. Dahil ang gagawin natin sa susunod ay ang prospect list. Dito naman, isa-segregate na natin. Ano yung mga priority list natin? Sino-sino ba yung mga dapat natin munang unahin? Pero syempre, dahil bago ka pa lang, kailangan mong unahin yung malapit sa'yo. O tinatawag natin na demographics, kailangan dito yung i-consider mo. Meron tayong tinatawag na spiral approach. Paano ba yan? Sa spiral approach, tinuturo na dapat mo munang unahin yung mga tao na nasa area mo o kung nasaan ka mismo. Lalo na kung nagsisimula ka pa lang. Sa ganitong paraan ay maiiwasan mo yung malaking gastos, pagod sa biyahe, at hindi ka masasayangan ng oras, lalo na kung traffic sa lugar mo. Halimbawa, isa kang teacher o student. Unahin mo muna yung mga ka-cave mo sa loob ng school. Ito yung mga kaibigan, katsikahan, kasintahan, kabet, charot, mga kumpare o kumare, basta lahat ng ka-cave mo. Sa mga empleyado, ganun din ang gawin mo. Kapag inuna mo yung area mo, magiging efficient ka at makakasave ka ng time, energy, and money.
Suyurin mo lahat bago ka pumunta sa nearby area. Sa ibang school, sa ibang company, or let's say, nasa Manila ka. Ito yung pupunta ka na sa ibang city. Again, suyurin mo ulit lahat ng kaki mo sa nearby area. Bago ka pumunta, doon sa medyo malayo sa area mo, pero kaya mo pa rin mapuntahan. Ito yung isa sa sistema na itinuturo natin para pag dumating yung panahon na lumaki ang grupo mo, madali mo silang mag-gather. Halimbawa, hindi mo sinunod yung spiral approach at ito ang ginawa mo. Nag-build ka sa Pampanga, nag-invite ka sa Cebu, nagpunta kang Bacolod, may kausap ka sa Bicol, nagpunta kang Masbate, tapos babalik ka ng Pampanga. Di ba nakakapagod yun? Kakain ng maraming oras, energy, and money. Paano kung nagsisimula ka pa lang at limited lang ang resources mo? And also, let's say nagkaroon ka ng tao na layo-layo. Napakahirap i-gather. Kaya maraming franchises ang napapagod at napipressure. Lalo na kung sabay-sabay na nanghingi ng oras mo lahat ng area mo. Paano mo ngayon hahatiin ang katawan mo? Diba? Isa rin sa dapat mo i-consider sa paggawa ng priority list ay yung profession. Halimbawa ulit, isa kang teacher. Unahin mo din yung mga kagaya mo na teacher. Dahil sa ganitong paraan, mas madali kang makakakonect sa kanila dahil parehas kayo ng lengguwahe. Unahin mo din yung mga profession na tingin mo ay may privilege o may kakayanan na makapaglabas ng kapital para sa negosyo. And tandaan, be interested rather interesting. Maging interesado ka muna sa kwento nila, sa hobbies nila, sa occupation nila, wants nila, para makakonect ka. Hindi yung ikaw ang bida-bida sa kwento. Charot. Meron din tayo tinatawag na curiosity kills the cat. Dito need mo ng mataas na energy and excitement. Paano ka ba magpa-curious? Isipin mo lang yung time na nanood ka ng now showing na movie. At dahil sa sobrang gandang-ganda ka, gustong-gusto mo ikwento sa mga kaibigan mo. Pero dahil ka sa atin yung gusto natin, above tayo sa iba, mas in tayo sa iba, hindi mo ikikwento lahat. Iingitin mo pa sila with matching animation ka pa nga kung magkwento. Yung sobrang taas ng energy mo to the highest level. Tapos, dahil sa sobrang taas ng energy mo magkwento, na-excite mo sila ng todo na tipong gusto na nila ipakwento sa lahat. Pero ang sagot mo lang, basta! For sure ako, bukas na nakapila na din sila sa sinihan. Na-imagine mo ba? Coach, parang ang OA naman. Ang awkward. Maaring yan ang tanong mo. Tanong ko sa'yo, gaano mo kagusto na kumita sa business? Kung ang sagot mo ay super duper na gustong gusto, well, anong mga bagay ang kakayanin mong gawin para lang makuha yung resulta na gusto mo? Parang sa pag-ibig lang yan. Hahamakin ng lahat, makuha ka lamang. Isa sa mahalagang kailangan mong intindihin ay ang KISS or keep it short and simple. Dahil pinapaalala lang nito sa iyo na do not disclose anything about the business as much as possible. Dahil tandaan mo rin na ang isda ay nauhuli sa sarili niyang bunganga. Kaya naman, less talk, less mistake. Basta pataasin mo lang ang curiosity level niya. Yun ang goal mo. Next is yung offline approach. Dito meron tayong tinatawag na direct approach. Pwede mo tong gawin sa mga tingin mo ay talagang business-minded, mga open-minded sa opportunity. Sumunod ay ang second opinion. Pwede mong sabihin, bro, sis, meron kasi akong nakitang negosyo. Gusto ko sana magpasama sa iyo na umattend kasi gusto ko siyang gawin. Para makahingi ako sa iyo ng opinion mo about it kasi alam ko na mas gamay mo to. Next is yung third-party approach. Pwede mong sabihin, bro, sis, meron ka bang kilala na gusto magkaroon ng extra source of income? Meron ka ba kilala na gusto makabayad ng loan 3 to 6 months? Meron ka ba kakilala na gusto makakuha ng libreng travel, sasakyan o bahay? Meron kasi akong project na sinimulan and humahanap ako ng mga tao na matutulungan din ng project. Meron ka bang kakilala? Again, pa-curious. For sure, magtatanong sa iyo yan. Ako gusto ko. Pwede ba ako dyan? Meron din tayong kidnap approach. Yayain mo lang kumain. Pwede mo sabihin, pare, mare,
Meron daw sikat sa TikTok ngayon na kainan. Mukhang masarap daw. Tara, puntahan natin. Dalhin mo siya sa office. Next naman is yung online approach. Dito naman kailangan mo yung attraction marketing. I-maximize mo yung social media mo. Sa prospecting and sponsoring, meron din tayong mga do's and don'ts. Mga do's and don'ts. Do not use the words upline, downline, crossline, mentor, coach. Huwag rin yung business opportunity, huwag din yung extra income, huwag din yung networking, or any cliche words na naiisip mo that can be associated sa networking. Instead, you may use the words sir or ma'am ang itawag mo sa coach mo kapag kaharap ang guest mo para corporate ang datingan. Other source of income, e-commerce, dropshipping, or any words that will not give your guest a hint about the business. Pag-usapan naman natin ang ABC rule. Makinig kang mabuti dahil very crucial ito. Dahil sa lahat ng basic na matututunan mo, ito lang ang may rule. Ibig sabihin, kailangan sundin step by step. Hindi pwedeng hindi gawin because it's a rule. Don't worry, this is fun. A stands for advisor. Ito yung mga upline mo, coaches mo, mentors, crossline, products natin, company, yung may-ari ng business natin, yung ating opisina, branches. Yung B naman stands for bridge. Ito yung ikaw. Ito yung napaka-importanting part. Ito yung napaka-crucial kasi ito yung magiging role mo para maging effective yung ABC rule. And C stands for client. Ito naman yung guest mo. Sa lahat ng basic, kapag ito yung pinaka na master mo, pwede ka nang kumita ng mabilis kahit hindi ka pa marunong maglakad. Ang pinaka-goal mo dito ay maitawid yung upline or coach mo sa guest mo ng maayos. Ano ba ang tamang pag-ABC? Ganito dapat. Mas malaki si A kesa kay B and C. Dapat maibida mo si upline sa guest mo. Mapataas mo yung tingin ng guest mo sa upline mo para maging effective lahat ng sasabihin ng upline mo sa guest mo. Very crucial ang role mo dito. Halimbawa, ang upline mo ay dating tambay or undergraduate at ang guest mo naman ay professional. May tendency na ang ma-build up mo is si client. Kapag yun ang nangyari, for sure, hindi na makikinig ang guest mo sa upline mo. Kasi ang build up mo yung guest. Meron din senaryo na ganito. Ikaw naman ang bida-bida. Mas marami ka pang opinion at sinasapawan mo si upline habang nagsasalita. Meron din mga ganito. Sir, upline, coach, eto si guest. Ikaw na bahala sa kanya. May gagawin lang akong iba. Kaya naman, kung ayaw mo matulad sa mga walang resulta, masterin mo to. Dapat ang bida lang sa conversation ay si A. Isa pa sa pinakamahalaga din na para maging effective ang ABC rule ay ang edification. Kailangan dito magkaroon o makabuild ka ng trust, love, and respect, lalo na sa direct sponsor mo. Kailangan nyo muna ma-build ang chemistry nyo dahil kapag naging genuine ang pag-build up mo sa coach mo, it will come out naturally, galing sa puso. Kaya find time na magkaroon kayo ng madalas na kwentuhan at usap ng upline mo. Sa edification, meron tayong verbal approach. Of course, dito sasabihin mo talaga lahat ng achievement ng coach mo, lalo na sa business. Sasabihin mo sa client mo lahat ng good qualities ng coach mo and kung bakit swerte niya and bakit niya need na makinig sa coach mo. Sasabihin mo to sa guest mo ng kayo lang dalawa ha, hindi sa harap ng upline mo habang nandyan ang guest mo para maiwasan ang awkwardness sa upline mo, sa'yo, at sa client mo. Then after mo i-edify ang coach mo, tsaka mo ngayon ilapit at i-introduce ang guest mo sa upline mo. Pwede mo sabihin, Sir, sobrang salamat talaga sa time mo. Napakaswerte talaga namin. Sir, eto pala si Pedro, guest ko. And then tsaka mo sabihin yung background ng guest mo. Pero again, ingat baka si guest na ang nabibuild up mo. Oh, Pedro, siya yung kaninang kinikwento ko sa'yo na nagtuturo at nag-guide sa akin.
Then, kapag nasalita na si coach, tahimik ka na. Segundahan mo na lang lahat ng sinasabi ng coach mo. Pwede mo sabihin, tama correct, yes, humala ka lang. Next naman ay ang non-verbal approach. Tandaan mo na mas powerful ito kesa sa sinasabi because action speaks louder than words. Pwede mong gawin, kunin mo gamit ng upline mo, i-assist mo siya magbuhat. Pwede mo din biglang iwan muna yung guest mo at excited ka na puntahan si upline. Pwede mo din siya payungan. By so doing, makakapag-send ka ng message sa utak ng guest mo. Sino kaya yun? Mukhang VIP kasi iniwan ako ng inag-invite sa akin over that person. Parang gusto ko din siya makilala. Sa House of Franchise and GC Premier, meron tayong mga mother teams. Ito ang Spartans Elite, Eralista, Team RM, Chosen, Driven Team, at marami pang iba. Sa ilalim ng Spartans Elite ay meron tayong 3 major teams, ang Top Guns, Alpha, and Limitless. At meron ding Rising Team na binubuo naman ng Team Kenji, Team MDC, JK Team, at ang grupo natin na Bravehearts. Ito ang sinusunod kapag may mga events. Halimbawa, may event ang Spartans Elite, pero tinamaan ng schedule ng HOF. Dito papasok yung tinatawag na drop everything. Ang priority ay ang event ng House of Franchise. Halimbawa naman ay may event ang Bravehearts at sumabay sa schedule ng Spartans Elite. Ano ngayon ang priority natin? Siyempre, ang event ng Spartans Elite. Kaya kung mapapansin mo, yung upline mo, nire-reschedule ang usap, meeting, or event nyo dahil mas dapat niyang unahin ang patawag na mga uplines or event ng ating mother team para na din sa alignment. Pag-usapan naman natin ang isa sa biggest support group ng House of Franchise, our mother team, ang Spartans Elite. At sino-sino ang mga coaches na bumubuo dito? Of course, ang founder ng Spartans Elite, the King and Queen, GM Jason De La Cruz, a graduate of UST at nag-work sa isang malaking brewing company sa Pinas, ang San Miguel. Nag-work din siya sa call center agent sa Accenture Philippines. Together with him is GM Katrina Yu De La Cruz, a graduate of La Salle University. Siya rin ay nag-work before as a call center agent. Sa 15 years nila na ginagawa ang negosyo na to, they already helped a lot of people. And nakakreate na sila ng 500 millionaires from different walks of life. Dahil sa laki ng grupo, for sure nagtataka paano nila namamanage ang Spartans Elite. Sa tulong yan ng core leaders na binubuo nila Coach Christian Cuevas, undergraduate, a freelance model, and his partner Coach Joanna Peralta, also an undergraduate and a freelance model. They are the founder of Top Guns under GM Katrina Yu De La Cruz. Coach Yukar Das, undergraduate, a former HR staff. Another basic na dapat mo din malaman ay ang follow-up. Dito, kailangan mo matutunan kung paano ang triggering. Meron tayong sinusunod na 48 hours rule. Dahil sa statistics, ang excitement ng tao ay unti-unting nababawasan after nyo maghiwalay and tumatagal lang ang excitement nila ng 48 hours. Parang cellphone, after mo tanggalin sa saksakan, mag-i-start na siya mabawasan ng charge. Kaya dapat ang goal mo ay as much as possible, mapapayin mo sila within 48 hours. Kapag lumampas ka dyan, medyo mahihirapan ka lang. Kaya need mo sila ulit ma-meet agad or madala sa office or mapakausap sa iba pang mga coaches and cross lines. Ipa-aim mo siya. Sa triggering din, meron tayong numbers game. Paano to? Halimbawa, meron kayong nalatagan na presenta ng coach mo, si Prospect 1. At ang sabi niya, magjo-join siya after a week. Sumunod na araw, meron kang nakausap si Prospect 2. Si Prospect 2 naman, sabi niya, magjo-join siya after 3 days. Now, pwede mong balikan si Prospect 1. Pwede mong sabihin sa kanya na magjo-join si Prospect 2 after 3 days. Baka pwede niyang gawan ng paraan para maunahan niya si Prospect 2 para eventually maging under niya to. Yan din ang gagawin mo sa mga susunod na mga makakausap mo. Pwede mo silang ipang-trigger sa isa't isa para magkaroon sila ng sense of urgency. Mag-uunahan sila basta maipakita mo lang yung kahalagahan ng speed is the name of the game.
Isa din sa advantage ng numbers game, the more na marami kang nakakausap, marami kang napresentan, marami kang tanim. For sure, hindi man lahat anihin mo, hindi ka pa din talo. Kaya naman, kausap lang ng kausap para din hindi maramdaman ng guest mo na siya lang ang kausap mo dahil siya lang lagi ang kachat mo mayat maya. I-goal mo din na mapupunta sila sa office para makakausap pa siya ng iba't ibang mga tao na pwede mag-inspire sa kanya. Under din ng follow-up ay ang posting. Meron dapat tayong 6 days grinding post and 1 day rest. I-post mo lahat ng daily activities mo. Kaya kung hindi ka pala post, aralin mo na. I-post mo ang family day, me time, and yung tinatawag na fake till you make. Maaaring marami ang hindi gaano matatanggap ito, pero bigyan kita ng example. Nakakita ka na ba ng ganito? Nakita mo sa poster, ang laki-laki. Pero nung natanggap mo, ang liit. How about this one? How about this one? Kung maraming tao ang ayaw ng fake it till you make, bakit hindi nila i-post yung totoong itsura nila at kumakapit sila sa filter? Diba fake till you make yun? Sa fake till you make, hindi ko naman sinasabi na i-over-exaggerated mo. Doon lang tayo sa close to reality. Ako dati ang ginagawa ko, habang nasa school ako gumagawa ng grades, bigla lang ako magpo-post ng picture ko before na nasa coffee shop ako. Kaya akala ng mga nakakita, nasa coffee shop lang ako. Pero ang totoo, nasa office lang naman ako at gumagawa ng paperworks. Nag-iipon ako ng magagandang pictures, tapos hindi ko pinopost lahat on a day. Ipinopost ko yon on a other day. Yun yung ginagamit kong parang bala ko. Sa posting, dito iiwasan mo na rin yung mga negative thoughts, mga negative posts. Ibig sabihin, magre-rebranding ka talaga ng social media mo. So sa Monday morning, lifestyle ang pwede mo i-post. Monday afternoon, yung rev up. Pero ipopost mo lang to sa my day lang. Sa Tuesday naman, using products, yung habang ginagamit mo yung produkto. Wednesday, income portal. Pwede mo i-post yung mga income portal ng ibang mga franchisee. Sa Thursday naman, network activities. Friday, franchise posting. And Saturday, yung income check day. Kung wala ka pang check pwede mo rin i-post or i-grab yung mga post ng mga cross lines. And Sunday is family day. Pwede mo rin siyang i-post. And last but not the least, ang goal setting. Dito kailangan ma-establish mo at ng upline or coach mo ang magiging tandem nyo para matulungan ka niya sa business. Bago nyo pag-usapan ang mga gusto mo ma-achieve sa business, kailangan nyo muna magkakilanlan, lalo na kung total stranger kayo sa isa't isa. Getting to know, pag-usapan nyo yung 5Ds. Ano-ano ito? Una, dream talk. Mangarap kayo. Pangalawa, deepest why. Bakit mo nga ba ginagawa ang negosyo na to? Para kanino? Para saan? Para ano? Number 3, daily needs. Ano-ano yung mga pangangailangan mo na makailangan mo i-provide sa family mo. Number 4, desires. Ano talaga yung gustong-gusto mo makuha? And number 5, distributor direct sponsor expectation. Mag-set kayo na expectation sa bawat isa. Ibigay mo rin yung oras kung kailan ka lang makakapag-commit sa business. Para alam ng coach mo kung kailan ka lang niya kukulitin. Again, congratulations sa lahat na nakapakinig at naka-attend. Ulitin-ulitin mo ang startup program hanggang sa makabisado mo, hanggang sa tumatakto sa puso mo. Dahil eventually, kapag ikaw naman yung naging upline, ito rin yung mga ipapasa mo at ituturo mo sa mga magiging member mo. Again, welcome to The Good Life. God bless.